Hi guys, good day. Welcome to my channel, The Naturalist Precis TV. Ang pag-uusapan natin guys ay tungkol sa simpleng mangingisda, kung gaano ba kasapat ang kanyang kinikita sa isang araw para sa kanyang pamilya. Ang lugar namin ay nasa Baybay City, Leyte kami, na bungad ng ilog, kung saan naghahalo ang tabang at ang alat sa tinatawag na estuarine. At dito kami ay nakaharap sa Camotes Island at Cebu City. Malapit-lapit kami sa mga isla ng Apid Island, kaya marami ang mga isda sa isla. At ito ay sari-sari na mga, lalo na sa 4 islas, mga coral reef fishes ang mga kuha guys, katulad ng butterfly fishes sa Dijo Island. At ang pangingitang ang ginagamit yung planking para makakuha ng isda guys. Ito ay may half kilos na nylon at may 700 na hooks or taga na number 568 na ang laki niya. At ito ay ina-arrange kung pagkatapos ng pangingisda. Ito ay may puhunan na 900 sa kanyang equipment or sa kanyang fishing gear. At minsan naman ito ay nababawasan kapag hindi na aakyat ang nylon guys. Ito ay nakaladlad sa karagatan na mayroong mga buya na ina-attach. So, pagkatapos nito ay pumapalaot sila mga 4 a.m. ng umaga, madaling araw, at dumadating naman ng mga around 7 a.m. Mga almost 5 hours ang period of time na nagagamit guys. Ngayon ay may dumadating na mga mangingisda, may motorboat, yung pump boat ang gamit, galing pumapalaot doon sa payaw or deep sea fishing. Pero mostly ang mangingisda na karamihan sa amin ay nangingitang or gamit ng mga hook and line method of fishing ang ginagamit guys. Ngayon ay umaga at mayroon naman mga 70% na mangingisda sa aming lugar. Ang karamihan at ang iba naman ay mayroong mga boat maker, gumagawa ng mga pump boat para sa mga mangingisda. At yung iba naman, may mga maraming tindahan dito guys sa amin, mga siguro more than 10 sari-sari stores. At meron din yung fish vendor kung saan ang mga kababaihan ay nagtitinda ng isda. At nandito na tayo guys sa ating i-evaluate na mangingisda na ang gamit niya ay simpleng bangka lang, na kung saan siya ay nagpapaddle or magamit ng sagwan. So, hindi siya di motor guys. Ito ay aming kapitbahay. At ang oras ngayon ay around mga 7 a.m. So,
Hindi siya pumupunta sa isla guys, diyan lang siya sa shallow water dito sa paligid sa amin. Ang kanyang pain ay hindi niya binibili dahil masipag tong mangingisda na to. Gumagamit siya ng sudsod or yung pangunguha ng mga shrimp or pasayan na tinatawag na sudsod. So punta siya sa mangroves at doon kumukuha ng mga pasayan. Ito yung kanyang gamit guys na tawag na sudsod. Ewan ko kung magkaiba-iba kasi tayo ng language, dialect. Basta sa amin ang tawag ay sudsod. So free ang kanyang pain, wala siyang gasto guys. So ang kanya lang expenses ay ang ice, mga 10 pesos para pag-maintain ng freshness ng kanyang huling isda guys. So dito natin malalaman kung ang kanyang kuha ba ay sapat ba sa kanyang pamilya, na mayroon siyang workforce na nagagamit mga 5 hours ang nagamit niya sa kanyang time sa pangingisda guys. So from 4 a.m. to 7 a.m. At pagkatapos nito ay makikita na natin kung gaano karami kaya ang kuha niya guys. Dito natin makikita dahil ang mga isda na kanyang nakukuha ay galing sa mga coral reef. So mag-expect tayo na meron tong mga klase-klaseng isda. So ito kikita natin dahil dinadala na sa ng kanyang anak at pinakikita kung gaano karami ang kuha ng kanyang tatay. So ito guys, may dalawang malalaking crabs or lambay sa amin guys, yung malalaki na half kilo na mga malalaking crabs ang kanyang huli. At titingnan natin kung gaano karami ang kuha niyang isda guys. So nandito na ang fish vendor at tinitingnan niya ngayon kung gaano karami ang kuha ng isda ng mangingisda na ito. Dito ay makikita natin na ang kanyang kuha ay mga dalawang lambay. So expected na siguro mga 100 tong lambay guys. Tapos mga 1 kilo itong isda na 200 ang kilo sa isda. Tapos may half kilo na lambay, 300 lahat ang kanyang kuha guys. So sapat naman siguro to sa kanyang pamilya dahil may sobra pa siyang time para sa other alternative livelihood. Guys, please like, subscribe in my channel to more updates of my videos. Thank you.